Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Regimental Commander, please give the order for Tigas Pahinga. Vice President Jojo Marbinay, Police Chief Superintendent Antonio Decano, Dr. Margarita Coanco, Secretary Jesse Robredo, Secretary Carandang, His Excellency Harry Thomas, the Ambassador of the United States of America, Congressman Roy Loyola, Lieutenant General Eduardo Oban, Chief of Staff, AFP, Police Director General Raul Bacalso Jr., Chief of the PNP, Jail Director Rosendo Dial, Fire Director Rolando Bandilla, Major General Jesse De Llosa, Police Director Danilo Abarsosa, and Police Director Ray Lanada. Police Chief Superintendent Samuel Pagdilao, honored guests, PNPA Masaligan Class 2011, parents, PNPA Corps of Professor and Faculty members, Cadet Corps of the Philippine National Police Academy, fellow workers in government, mga minamahal ko pong kababayan, magandang tanghali po sa inyo lahat. Kamakailan lang po, nagbigay tayo ng mensahe sa mga nagsipagtapos sa PMA. Kahapon naman po, nagtungo tayo sa graduation ng Ateneo. Sa araw na ito, kaharap ko naman ang panibagong hanay na mahuhusay na estudyante mula sa batch Masaligan ng PNPA. Binabati ko kayo sa inyong tagumpay, kasama ng inyong mga magulang na kumayod ng gusto, ang mga guro at ang institusyong naghulma sa bagong henerasyon ng mga tagapagtanggol ng bayan. Mahirap ang pinagdaanan ninyo sa nakalipas na 4 na taon. Maliban sa mga pagsusulit na nagpatalas sa inyong isipan, pinatibay din kayo ng mga pagsubok tulad ng paggapang sa putikan o pagbilad sa katirikan ng araw. Gayunpaman, kailangan kong ipagdiinang may mas marami at malalaking pagsubok pa kayong kakaharapin matapos ang okasyong ito. Walang binatbat ang mga teoryang inyong natutuhan sa mga realidad na kakaharapin ninyo paglabas na akademya. Sa pagsabak ninyo sa lipunan, hindi mababang grado o demerit ang kapalit ng inyong pagkakamali. Ang bawat kababayan na inyong ipagtatanggol laban sa krimen o ililigtas mula sa sunog o babantayan sa loob ng mga piitan ay hindi mapapantayan ng anumang pabuya o medalya. Hindi matutumbasan ng grado ang buhay na inyong maisasalba. Maliban sa dunong at talino na ibinahagi sa inyo ng PNPA, kakailanganin din ninyo ang prinsipyo upang magapi ang katiwalian at kahirapan sa lipunan. Susulang kayo na limpak-limpak na salapi para tapatan ang inyong karangalan. Aalokin kayo ng sangkaterbang kapangyarihan para baliktarin ang inyong paninindigan. Sa ganitong mga tukso, umaasa akong hindi kayo magpapatalo at mananatili kayong masaligan. Ngayong nasa posisyon na kayo, para pairalin ng tama, huwag ninyo ito sanang kalimutan at pusuin. Huwag ninyo itong baliwalain. Buong puso at katapatan ninyong tuparin ang inyong katungkulan. Maging katuwang kayo ng ating administrasyon sa paglibing sa mga bulok na kalakaran. Huwag po sana ninyong mamasamain kung prangkahin ko kayo. Nitong nakaraang dekada, nagduda ang marami sa kakayahan at integridad ng ating kapulisan. Ngunit alam kong maraming malilinis at tapat sa inyong hanay. Batid ko ang mabubuting nagawa ng pulisya. Hindi man ito masyado nababalita sa media, sinisiguro ko sa inyong bida kayo sa paningin ko at bayani kayo sa mga pamilyang natutulungan ninyo. Batid ko rin pong may mga pulis na kumakapit sa patalim. Hindi dahil sa pagiging likas na tiwali, kundi dahil na rin sa kakulangan sa aumento at benepisyo. Paano nga naman kayo magiging alagad ng batas? Kung wala naman kayong sapat na kasanayan at panahon, paano magellan ang inyong kagamitan? Mali naman po sigurong iatang sa inyong balikat ang kapakanan ng taong bayan kung niyang sarili ninyong pamilya hindi nyo maiwian ng sapat na hapunan. Huwag po kayong mabahala. Tapos na ang ganitong kalakaran.
Hindi ko hahayaang kayo ang umako sa mga kakulangan na dulot ng maling pagpapatakbo ng nakaraang pamahalaan. Habang pinaglilingkuran nyo ng tapat ang mga Pilipino, kasanggan ninyo ako sa pagpapabuti ng inyong Estado at sa tuluyang pag-aangat sa dangal ng institusyong ito. Dahil po sa ating mga reforma, nakakapagpakitang gilas na po ang ating pulisya. Noon po, maluba ang kaso ng karnaping sa bansa. Sa masusing pagtutok sa mga kasong ito, kasama na ang pagtatalaga ng mga responsableng pinuno ng PNP, napababa natin ang kaso ng karnaping mula sa halos 500 kaso sa unang semestre ng 2010 hanggang sa halos 200 kaso na lang nitong huling bahagi ng nakaraang taon. Siyempre, hindi tayo titigil hanggang wala ng kaso ng karnaping. Agad ding nabigyan linaw ng ating kapulisan ang kaso ng pagpatay sa isang membro ng media sa Malabon na si Marlina Somera Flores. Naresolba na rin nila ang 3 pang media killings na kinabibilangan naman ng pamamaslang kina Gerardo Ortega, Jose Daguio at Miguel Belen. Sa mga kasong ito, natukoy at nahuli ang mga may sala dahil sa sipag at dedikasyon ng PNP. Talaga naman pong wala tayong maitulak kabigin sa mga pagpupunyaging ito. Kitang-kita po ang panibagong sigla ng mga Pilipino dahil sa mga pagbabagong dinulot natin. At habang wala patid ang serbisyong hatid ninyo sa bayan, hindi rin po sasablay ang mga kaukulang reforma at pag-agapay ng pamahalaan sa inyong hanay. Patuloy tayong magsasagawa ng mga training para hasain pa ang inyong makakayan. Hindi na rin dapat kayo maging kawawang cowboy na nasasabak sa labanan ng walang sapat na kagamitan. Tapos na po yung panahon na yung kawawang cowboy may kabayong hikain at baril na hindi puputok. Tutugisin natin ang mga nagnanakaw at nanlalamang sa pondong dapat sana ay nagpapakinabangan ng marami sa inyo. Sinusuri na natin ang proseso ng procurement sa pulisya at iba pa mga serbisyo at initinatag ang Internal Audit Service sa inyong ahensya upang maiwasan ang korupsyon. Sa ganito po paraan, nakatipid tayo ng halos 400 milyong piso. Dito nga po nagmula ang 10,000 pisong Christmas bonus na natanggap ng ating mga pulis kamakailan lamang. Parang kokonti ho yata nakatanggap nung dagdag. Baka maimbestigahan ho yung dapat nagpakalat itong dagdag nito. Unang pagkakataon ito na naibigay ng buo ng gobyerno ang benepisyong ito ng PNP. Pati ho pala sa PNP, meron hong drop-drop. Isinaayos na rin natin ang burokrasya upang maging matagumpay ang modernization program na mga tanggapang nangangalaga sa kaligtasan ng bayan. Hindi na tayo magpapakulong sa 19 kopong-kopong. Sasabay tayo sa pag-usad ng panahon. Hindi rin natin nakaligtaan na problema pa rin ng ating pulisya ang kawalan ng maayos na tahanan. Sa taong ito, magpapatayo tayo ng di bababa sa 20,000 housing units para sa kasundaluhan at pulisya sa presyong sobrang abot kaya. Yung pong dati nila binabayarang upa na 3,000 hanggang 5,000 piso, magiging 200 hanggang 500 piso na lang para ariin ang sariling tahanan. Maliban sa programang pabahay na ito, naglunsad din tayo ng karagdagang educational assistance programs para sa mga anak ng ating kapulisan. Siyempre, susunod na po yung fire at yung jail. Mula Hulyo ng 2010 hanggang Marso ng 2011, mahigit 300 mga anak ng mga pulis ang napag-aral sa tulong ng mga katuwang na ahensya ng PNP. Sisikapin pa po natin mapag-aral kahit isang membro ng bawat pamilya sa hanay po ng ating mga serbisyo. Sa inyong pag-aaral, tinuruan kayong pairalin ang marangal na paglilingkod sa bayan. Tiwala akong matibay ang pundasyong ipinamana sa inyo ng institusyong ito. Naway maging saligan kayo ng mabuting mga gawa
at maging kakampi kayo ng matuwid at tapat na pamamahala. Sagipin natin ang taong bayan sa mga ganit sa lipunan na siya rin naman pong pangalan ng inyong klase. Liwanag mula sa mabuting pamamahala ang isinisiwalat natin sa bayan. Hindi tayo magdadalawang isip na labanan at parusahan ang mga nagpapakasasa pa rin sa yaman at kapangyarihan. Dumadaan man tayo sa butas ng karayom sa pagresolba sa sangkatermang problema ng ating dinadatnan, walang dudang malalampasan natin ito dahil kasama ko po kayong lahat. Ang buong batch masaligan sa krusadang ito. At payo lang po sa nakakatanda sa inyo. Kayo po'y inaruga ng inyong mga magulang at ng Estado, hindi para manlamang sa kapwa, kundi makatulong sa ating kapwa. Sa inyo pong mga desisyon, gawin po natin sanang batayan. Nakatulong ba ako sa aking kababayan o ko ba'y kasama sa nagpahirap? Piliin po natin yung makatulong at tsak na talagang tatapusin na natin ang panahon ng kakulangan dito po sa ating bansa. Magandang umaga, maraming salamat po sa inyo.